Tayo po ay magpapatuloy dito po sa chapter 80 ng awit. Psalm chapter 80. At katulad ng mga pagpapagal ng mga psalmist na ito na isulat yung mga bagay na ito, katulad ng pag-iingat din ng mga nagdaang mga mananampalataya sa mga records po na ito, kasi madami po itong pinagdaanan bago po ito maisalin yung wika na ito para sa nababasa po natin ngayon, sa mga pinag-aaralan po natin ngayon. Kaya yun din po yung gagawin natin. At kung titignan po natin, umuulit-ulit lang yung mga kwento po nito. Sinulat po ito ng iba-ibang mga writers sa iba-ibang mga panahon. Kinukwento po nila ulit sa mga generations audience po nila sa mga kapanahonan na ito, yung mga kwento ng nakaraan, upang hindi po nila iyon makalimutan at upang ipakita sa lahat na yung Diyos na tumawag po sa kanila, yung Diyos na tumulong sa kanila, yung Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto, yung Diyos na nag-ingat sa kanila, nakipaglaban sa kanila, nanguna sa lahat ng bagay, yung Diyos na nagkaroon o nagbigay sa kanila ng land, na ito na kinaroroonan po natin ngayon, ay siyang Diyos na mag-iingat sa kanila. So yung mga testimonies ng mga nakaraan patungkol sa ginawa ng Diyos ay isinasaysay ito ng isinasaysay sa mga generations, sa mga bata, sa mga generations sa kapanahunan na yun, and sa mga generations to come, hanggang sa dumating yung mga kwento po na ito sa atin pong mga pandinig, dumating yung mga kwento po na ito sa ating mga buhay, na ito po yung mga rason kung bakit nagpapagal din po tayo sa pag-aaral nito, pagtingin po nito, pagbasa nito sa halos araw-araw pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. Kaya bibigyan lang talaga natin ng respeto yung mga kwento po na ito. Bibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga yung mga naisulat po dito, sapagkat hindi lang po ito basta kwento lang ng nakaraan. Ito ay patunay na may ginawa, may gagawin, diba? At may ginagawa ang Diyos sa buhay ng mga tao na kanyang pinili, sa mga buhay ng mga tao na kanyang binigyan ng pagkakataon na makilala siya, sa mga buhay ng mga tao na patuloy na nagsisik ng patungkol sa kaya po niyang gawin. So napaka-importante na hindi po tayo nag-i-escape. Kaya nga book by book tayo, chapter by chapter, verse by verse. Wala tayong nilalaktawan, wala tayong hindi binabasa. Kahit yung mga ibang mga books po nito, yung especially sa mga numbers, kahit yung mga pangalan na yun, binabasa talaga natin isa-isa. Hindi tayo nag-i-escape, kasi alam natin na ang salita po ng Panginoon na ito na i-compile ay pinayagan sa mga panahon po na ito ay atin pong basahin, atin pong pag-aralan at mapagpala po tayo sa lahat ng ating mga binabasa. So sabi dito yung panalangin upang muling ibalik ang Israel. So alam natin na yung pinagdaanan ng Israel ay napakatindi. Yung mga tao, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, ay napakatindi ng kanilang mga pinagdaanan sa nakaraan, Grabe po yung
mga nangyari sa kanila, especially nung sila po ay naging bihag. Wonder lang talaga yung ano nila, no, yung peg nila, ano, sa mga kapanahunan na iyon, no. Wala silang kapayapaan actually magpasa hanggang ngayon, no? Kahit nakikita po natin na parang panatag po tayo sa lugar na ito, pero laging may threats, laging, 'di ba, yung sa Iran ay inaantay na naman po natin ano yung kanilang nagpe-prepare na naman daw po sila, ano, according sa mga reports, ano, ng muli po nilang pag-atake. Hindi talaga yan mawawala, 'di ba, hanggang sa muling pagdating, ano, ng ating Messiah. And as we continue to look dito po sa salita po ng Panginoon, napapanatag po tayo na kung nagawa ng Diyos na protektahan ang mga taong tatawag sa Kanya sa mga nagdaang mga panahon, magagawa rin po niya, 'di ba, na protektahan ng mga kasalukuyang mga nilalang, kasalukuyang mga tao sa kasalukuyang panahon, kasi hindi po siya nagbabago. Siya po yung Diyos noon, siya yung Diyos ngayon, at siya yung Diyos magpakailanman. So sabi dito, ang awit na ito ay katha ni Asaph. So sino man itong si Asaph, kung ito man yung Asaph na nagsusulat sa panahon po ni David, sa panahon ni Solomon, o kung hindi man ito, kapangalan lang po niya, hindi na po natin alam, no? Basta ang alam po natin ay sa kapanahonan nila, kilala nila kung sino itong si Asaph, ano. Pero sa atin ngayon, ang importante ay kung ano po yung kanyang sinulat, at binigyang credit naman siya, ano, sa na yung sinulat po na ito ay katha po niya, ano. Awit na katha ni Asaph, sabi dito, upang awitin ng punong mga awit ayon sa tono ng liryo ng kasunduan. So alam nila yung mga awitin na ito, at maintindihan natin kung bakit hindi na ito naipasa pa sa kapanahunan natin ngayon, kasi may gap yun, di ba? May gap na naging silent yung kasaysayan. Naging silent yung Lord hanggang sa dumating sa ilang, sabi doon sa Matthew. Ang laki ng period nun, na nawala, or malaki po yung period na hindi na po natin alam, 'di ba, yung kasaysayan. Inalaw po ito ng Lord ayon din doon sa prophecy, 'di ba, ng nakaraan, hanggang sa dumating yung pangangaral, ano, yung pagtawag nitong si John the Baptist sa ira na, 'di ba, ng New Testament, no? So sabi dito, pastol ng Israel. Sino po sa inyo yung nakaranas na maging pastol? Kahit na anong klase ng hayop, no? Pastol ng kalabaw, pastol ng baka, ipinapastol po ba yung mga kambing, mga ganun ba, mga sa atin, 'di ba, yung kahit yung mga baboy, 'di ba, nilalagay mo sila doon sa kapanahunan ng dati. Pero sa kapanahunan na ito, yung mga baboy, magaganda na yung kanilang mga kulungan. So sabi dito, pastol ng Israel. So we can understand kung isa kang pastol, merong kang trabaho, merong kang gagawin, merong kang inaalagaan, merong kang buhay na inaalagaan, no? Merong kang talagang makikita po natin yung mabuting pastol at hindi mabuting pastol. Ayun din doon sa mga napag-aralan natin, yung mabuting pastol ang lagi po niyang iniisip ay kung ano yung maganda sa kanyang mga ikakaganda, o ano yung pinakamaganda doon po sa kanyang mga pinapastolan. Yung hindi mabuting pastol, alam din po natin na wala itong pakialam sa kanyang mga pinapastol. Ang pinapakialaman lang niya ay kung papaano siya makaka-benefit, 'di ba, doon po sa kanyang pagiging pastol. At ito, sabi dito, pastol ng Israel.
Ang sarap nung pakinggan, 'di ba, na may nagpapastol sa Israel. Merong nag-iingat sa Israel. Merong nagsusupply. Merong makikipaglaban. Ganun ang trabaho ng mga pastol, 'di ba? Kapag ah, may mga danger, sila yung mismong humaharap doon sa danger. So merong nagpapastol sa Israel, no? Sabi dito, ikaw na nangunat umakay kay Jose, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. So may ano siya dito, may example siya na sa katauhan nitong si Jose. So tayo naman mga kapatid ay alam na rin po natin kung anong nangyari dito kay Joseph, no? Ano yung kanyang naging buhay, di ba? Ano yung kanyang mga pinagdaanan. Pero alam natin na sa kwento po nitong si Joseph, ang Lord po yung nag-ingat sa kanya, ang Lord yung nag-direct sa kanya, ang Lord yung nagbigay sa kanya, 'di ba, ng tagumpay. At yung writer na ito, naalala niya yung kwento nitong si Joseph. At sinabi niya, ikaw na nanguna, ikaw na umakay, sabi dito kay Jose, siya rin yung kanyang hinihingan ng tulong, no? Hinihingan niya ng tulong ang pastol na ito, sabi dito, upang siya ay dinggin, pakinggan. Ano ba yung gusto mong sabihin? Ano ba yung gusto mong hingin? Ano ba yung gusto mong makita or mapakinggan sa'yo ng pastol ng Israel? Makikita po natin, 'di ba mga kapatid, kahit doon po sa mga kahit doon sa ako kasi nasubukan kong magpastol ng ng kalabaw at saka ng baka. Kilala ka ng mga pinapastulan mo, 'di ba? At kapag okay yung inyong samahan, maiintindihan mo kung siya ay nauuhaw, 'di ba? Kung alam mo yun, kung siya ay naiinitan. May mga ganun na natagpo kapag meron kayo talagang connection, meron kayong bonding ng iyong inaalagaan, lalo na yung mga tupa. Napakaganda po ng mga character, 'di ba, ng mga tupa na napag-aralan po natin 'yan sa mga nagdaan. So sabi dito, kami ay iyong pakinggan, mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Itong hinihingan niya, itong pastol na ito, meron siya ditong mga binabanggit na karakter ng pastol na ito na pwede siyang asahan, pwede siyang tawagin, 'di ba? Anytime tumutulong siya, at meron siyang kasi yung trono, 'di ba? Nagsisignify po ito ng kanyang power. Meron siyang kapangyarihan. Grabe yung kanyang description sa pastol na ito. Pakinggan mo kami mula diyan sa yung trono, mula diyan sa yung seat of power. Sabi niya, kami ay tulungan. May mga kerubin pa na binabanggit siya, no, dito sabi dito, diyan sa trono mong may mga kerubin, may mga nakahanda, 'di ba, na mga isisend, or yung mga angels, yung mga kerubin na nasa paligid, 'di ba, ng trono na ito, na anytime ay pwedeng i-dispatch ng pastol na ito na may kapangyarihan, may power, no? At sabi ito, ang iyong pag-ibig ay iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. So ano man yung kalagayan nila sa mga kapanahunan po na ito, it is a good thing to know na tumatawag po sila minsan pa sa pastol nila, no? Sa Diyos nila na nag-iingat sa kanila, sa Diyos nila na alam nilang pwede po nilang tawagan at hinihingi nila
'di ba, yung kanyang pagtubos at hinihingi nila yung pagliligtas, 'di ba, ng Diyos. And take note, lumalapit po sila, humihingi po sila sa pastol na ito ng Israel dahil doon po sa kanyang pag-ibig. Grabe na yung lagi nating sinasabi, 'di ba, na lumalapit tayo sa Panginoon kasi alam nating puno siya ng pag-ibig. Lumalapit tayo kasi puno siya ng awa, 'di ba? Lumalapit tayo kasi punong-puno siya, 'di ba, ng pag yung mercy, yung love, punong-puno ang Diyos na ito. At alam po ito, 'di ba, ng writer na ito, no? So sabi dito, ano ba yung gusto ninyo? Nang gusto ninyong gawin ng pastol ng Israel? Sabi dito, ibalik mo kami, O Diyos. Ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. So, hindi naman lahat ng mga Israelita sa kapanahunan na iyon, 'di ba, every time na may mga problema sila, hindi naman sila lahat yung kabuuan nila. Hindi lahat tumatawag, 'di ba, sa Panginoon. Pero may mga nag-i-intercede in behalf, 'di ba, doon po sa madami po nilang mga bilang. Kaya naalala ko, 'di ba, nung pag-usap itong si Abraham sa Panginoon regarding sa Sodom at saka sa Gomorrah, 'di ba? Dalawang city po 'yon, sa Sodom at saka sa Gomorrah, ay makikita natin na sabi from 50, sige, hindi ko tutupukin, from 40, from 30, from 20, from 10 hanggang sa 10 na lang. At sa book naman ng Judges, nakikita po natin may ganun ding scenario, na sinabi din ng Lord, sige, kahit isa na lang yung maayos, isa na lang yung mabuti. Hindi ko kayo i-destroy, hindi ko kayo wawasakin. Pero walang ganun 'di ba, na nangyari. Hindi lang 'di ba, ang understanding ng marami doon sa Sodom and Gomorrah, ang kasalanan doon ay yung homosexuality, 'di ba? May mga ganun nagsasabi. Pero hindi ang kasalanan doon hindi man lang umabot sa 10, no, yung mga righteous, 'di ba, sa kapanahunan na iyon. Wala man lang, alam mo 'yun, yung wala man lang talagang nag-stand, 'di ba, para doon po sa righteousness, no? At sabi dito, ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal, iligtas mo kami, at sa iyong sinag kami ay tanglawan. So maganda yung kanyang panalangin ng paglapit muli sa Panginoon, no? Have we ever prayed this kind, or may mga ganun ba tayong statement din sa Panginoon na yung past natin, na nung nakita natin na, Lord, talunan naman ako dito di ba, hindi naman ako napabuti, di ba, sa paglayo ko sa iyo. Wala kasing ganun lahat ng lumalayo sa Panginoon sa edad ko na ito, wala pa akong nakita na napabuti yung buhay. Siguro may mga enjoyment sila, may mga period of enjoyment, 'di ba? Pero hindi nagtatagal bumabalik at bumabalik, no, katulad ng prodigal son sa Panginoon. Kasi mas safe tayo sa piling ng Lord, Mas safe tayo doon sa yung spear ng salvation, 'di ba, ng Panginoon. So ganun sila, no? Nakita natin ganun sila. May mga pagkakataon na talagang grabe po yung paglayo nila sa Panginoon, pero nung sila ay hindi naman bumubuti, lagi naman silang talo, 'di ba? Lagi naman hindi maayos yung kanilang kalagayan, bumabalik sila sa Panginoon, no? At sabi dito, Yahweh,
makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit mo sa amin? Hanggang kailan patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan padiringgin mo kami sa aming dalangin? may period talaga na parang feeling nila hindi tumutugon ang Diyos. Feeling nila hindi sinasarhan ng Diyos yung kanyang pandinig, di ba, sa kanya. May mga ganun din ba natagpo sa buhay natin na inisip din po natin na parang ganun yung nangyayari. Lord, tawag naman ako ng tawag sa iyo araw-araw. Pray naman ako ng pray sa iyo, pero bakit parang hindi ka tumutugon? Bakit parang sinasarhan mo yung iyong pandinig sa akin? So ganun din yung kanilang na-experience sa kapanahunan na iyon. And nagtatanong din sila, di ba, sa Panginoon kung hanggang kailan mawawala yung galit ng Diyos sa kanila, dahil doon po sa kanilang mga pagsalansang na ginawa sa Panginoon. Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwinay, tinapay ng luha yaong kinakain. Kaawa-awa naman sila, no? Ganun nila inihahalin tulad yung kanilang kalagayan. Kasi yung Israel na nakikita po natin ngayon, mga kapatid, hindi naman ganito dati ito. Diba? Grabe lang talaga yung mga pinagdaanan nito, no? Sa panahon ng mga mananakop, ang daming nanakop sa kanila. Kaya yung Jerusalem, every time na pumupunta po ako doon, alam mo, parang nai-imagine ko na ang daming nagbuwis ng buhay dyan. Ang daming mga nagkandamatayan dyan, bata, matanda, diba? Mga young, alam mo yun, yung mga sundalo, mga pinagpapatay dyan. Grabe yung nangyari, 'di ba, sa nakaraan, no? Talagang nakakaawa lang talaga. Every time na makikita natin yung mga Hudyo o yung mga Israelita, especially sa mga Hudyo, kung titignan natin sila, 'di ba? Grabe din yung pain nila sa nakaraan. Grabe yung rejection nila sa Messiah. Ganun Grabe din yung hinanakit nila, 'di ba, sa Panginoon, sapagkat doon sa mga nangyari sa kanila, 'di ba, sa mga nakaraan, no? So sabi dito, masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain. Yung pinagalitan ka nung bata ka, di ba? Tapos pakakainin ka, tapos umiiyak ka kumakain, walang lasa yung pagkain na-experience nyo na ba yon? Yung pinalo-palo ka tapos saka ka pakakainin, yung mga ganon, yung sa pilitan na pagkain na hindi mo alam kung anong lasa nun, kahit masarap, 'di ba? Parang walang lasa 'yun kasi nakafocus ka doon sa pain, no? Sa nangyari, doon sa pagkagalit sa iyo, no? Doon sa pagpalo sa iyo. May mga ganon ba natagpo sa buhay natin? Kaya sabi, kinumpare niya yung tinapay tinapay ng luha yaong kinakain. Sabi dito, habang kumakain sila ng tinapay, lumuluha sila sa kanilang kalagayan. Kaya kahit yung tinapay nila, naglalasang luha na. So, grabe yung kanilang grabe yung kanilang kalagayan sa mga kapanahunan na ito. And no doubt na talagang lalapit talaga sila sa Panginoon. Kasi as we see dito pa sa unang unang entrada pa lang ng awitin na ito, ay makikinumpare po nila yung kanilang yung kanilang kalagayan dito sa pagtulong ng Diyos dito sa buhay nitong si Jose, maging doon po sa angkan ni Ephraim, ni Manases at saka ni Benjamin. Ito yung mga tribes na kung saan ay talagang nakaranas ng grabeng pagtulong lang talaga ng Diyos
sa kanila. Sabi dito, anong luha yon? Luha ng hinagpis. Di ka naman maghihinagpis kung okay ang iyong buhay. Di ba? Matindi lang talaga yung mga pinagdadaanan nila sa mga oras na ito. Ang inihanda mo na aming inumin. No? Ganun talaga kapag nandun ka sa desperation, feeling mo, pinabayaan ka. Di ba ng Diyos. No? Sabi dito, ang mga bansa sa paligid, hinayaan mong kami ay kutsyain. Ito yung tayo naiintindihan natin, di ba? Na tayo na nandito sa sa lugar na ito. Diba? Grabe yung mga nakapalibot na mga lugar sa atin na kung saan ay talagang grabe yung kanilang pagmamalaki na naalala ko yung sa Hezbollah dati. Grabe yung kanyang sinasabi na itong Haifa talagang yung lugar ng Haifa tutupukin nila hanggang sa Tel Aviv, no? Sa dami ng kanilang mga inimbak, 'di ba, na mga weapon. Grabe yung mga threats, 'di ba, na ginagawa nila. And here again, yung kasalukuyan, 'di ba, yung Iran, no? 2000, sabi doon, no, na probably mga nasa 2,000 na mga rockets yung kaya nilang ipadala sa isang anuhan lang, hindi na yung by wave, 'di ba? Sa isang padalahan na lang ay ganun karami. Kaya sabi ko, naku, patay tayo diyan, 'di ba? Kapag di ba, yung mga intelligence ng Israel bihira naman 'yan pumalya, kasi meron naman talagang mga nakakakita na doon sa loob na 'yon. At minsan habang nag-i-scroll ako sa Facebook, natawa ako dun sa isang post ng parang nasa outside din siya, outside ng lugar na ito, na parang sa Lebanon yata. Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Yung sinabi na yung mga high-ranking na mga officials daw ay nagpapa-retoke ng mukha sa Iran, yung mga ganon. Tapos may nag-comment doon na parang hindi sila di ba, makilala. May nag-comment doon na from Lebanon yata, I don't really remember, na sabi niya okay lang yun, sabi niya, kasi yung I'm very sure, sabi niya, na yung mga gagawa daw ng mga retoke sa mga mukha ng mga high-ranking na officials na ito ay mga Mossad, di ba? Ang mga Mossad daw yung gagawa, no? So wala pa rin silang takas. Hindi natin alam kung paano yung ginagawa, di ba, ng Israel, na talagang na-infiltrate nila yung mga lugar ng kanilang mga kaaway. No? So may mga threats na intindihan natin yun, nag-i-infuse yun ng fear. Lalong-lalo na kapag talagang capable naman, yung mga nagbibigay, di ba, ng mga threat, no? So yun, masakit yun. Sa kapanahonan nila, wala naman silang po pwedeng ipanlaban Wala, hindi naman sila magaling sa mga military, na mga paglaban. Ang nakikipaglaban sa kanila ay ang Diyos. Ang nangunguna sa kanila ay ang Diyos, Tapos lalayuan mo pa yung Panginoon. Lalayuan pa nila yung Diyos na ito na nag-iingat sa kanila. Tapos kung hindi sila napapabuti doon sa kanilang paglayo, lumalapit sila ulit, at ito yung kanilang sinasabi sa Panginoon. Hinayaan mong kami ay kutsain, diba? Iyong pinayagang pagtawanan kami ng kaaway namin. So kasalanan mo, Lord. Kasalanan mo, bakit ganito yung aming kalagayan? Kasi hinayaan mo. May mga ganun, no? Bakit mo pinabayaan na magkaganito yung aking kalagayan, no? Bakit, Lord? Bakit? So kasalanan ng Lord. Di ba? Binabalik lahat sa Panginoon. Di ba yung mga resulta ng kanilang disobedience sa Panginoon. Bakit ako pa? Di ba? Yung mga ganun
ng mga drama. Bakit? Ay, bakit nga hindi? Diba? Bakit nga hindi kung si Job nga, tinest ng Lord. Ikaw pa kaya na hindi naman kasing faithful, diba, ni Job, no? Minsan, hindi rin, hindi rin nag-iisip minsan yung tao when they question, diba, the Lord, no? Pero sabi dito, ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Ngayon, lalapit-lapit kayo, di ba, sa Panginoon, no? Ang sarap ding pagalitan sana sila, no? Pero hindi naman din nalalayo yung kwento natin, di ba, ng paglayo at paglapit sa Panginoon, no? So naintindihan natin kung bakit ganito yung kanilang mga sinasabi, no? Ikaw, Yahweh, Diyos, sabi dito, na makapangyarihan. Bakit ka ba lumalayo kung alam mong makapangyarihan? 'Di ba yung Diyos na ito, no? Kasi feeling ng marami na kapag sila po ay nasa Panginoon, parang hindi sila malaya. Kaya minsan kino-question ko din yung awitin na malaya, 'di ba? Malaya, malayang hindi tayo malaya, 'di ba? Na gumawa ng natin, ng maibigan natin. Ang kalayaan lang natin ay mula doon sa bondage, 'di ba, na ginawa ng kasalanan sa atin, no? Sabi dito, tanglawan mo kami, humingi kayo ngayon ng tanglaw, no? Kasi madilim yung inyong nararanasan, no, sa kapanahunan na ito. Tanglawan mo kami, kamit sa kahabagan mo, kami ay iligtas. Nung malapit kami, Lord, nagkamali kami. Pero hinihingi po namin ang iyong habag. Grabe yung mga ginawa namin. Hinihingi namin ang iyong habag. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, sa kaitinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao, rooy palayasin. No? So, sinasabi niya, no, na Lord, 'di ba, binigay mo sa amin yung land na ito from Egypt. Grabe yung buhay namin dito. Tapos binigyan niyo kami ng lugar. So naalala nila yung nakaraan, no? Kung ikaw ba naman aawit ng mga ganitong awitin, tapos in desperation din yung iyong kalagayan, talagang ma-encourage ka lang talaga to come closer lang talaga, 'di ba, sa Panginoon, no? Ngunit sabi dito, nilinis mo muna at pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat ang buong lupain ay nalaganapan. Ang buti-buti lang talaga ng Diyos, 'di ba, sa buhay ng mga taong pinili po niya, no? Kasi inihanda niya yung lahat, Inihanda niya yung alam mo yon, inihanda niya yung lugar na pupuntahan po nila. Inassure niya sa kanila yung victory. Kahit doon po sa mga pagpapalayas na ginawa sa mga taong nakatira dati sa lugar na ito, inassure po ng Lord sa mga Israelita, 'di ba, yung victory. Kahit malalakas sila, kahit malalakas yung mga kaaway nila, pero kapag ang assurance ay galing sa Panginoon, so dapat napapanatag, 'di ba, yung taong binibigyan ng assurance. So sabi dito, nagsanga ang puno, lumagong mabuti, at ang kabundukay kanyang naliliman, mga punong cedar na liliman, pati ng sangang malabay. So kung titignan natin yung Israel, kung compare natin yung Israel, 'di ba, sa mga nagdaang mga panahon until yung 1948, 'di ba, na sinasabi, grabe yung walang-wala din talaga sila. Pero dahil sa Panginoon, 'di ba, binuo niya yung lugar na ito. Siya po yung nagbigay ng way upang sa ganon ay muling mabuo yung lahi na ito. Naging prosperous sila, 'di ba, sa lahat ng bagay, kinilala magpasa hanggang ngayon sa kanilang mga talino sa lahat ng bagay. Kaya nga, 'di ba, yung
nasabi ni pastora no, nung Saturday yata yon, na kung yung mga Hudyo siguro ang nasa Pilipinas, sigurado na nakapag-imbento na sila, 'di ba, ng mga makinarya na panlaban sa mga typhoon. May mga ganun no, sa mga invention nila. Kasi yung mga invention nila ng pagpoprotekta sa land na ito ay talagang kakaiba. No? Kakaiba lang talaga kung paano sila nakakapag-isip, 'di ba, sa mga ang bilis-bilis nila, 'di ba, na mag-isip na kung paano mapapagaan yung buhay nila kahit sa saang parte ng kahit saang parte dito sa sa Israel, lalong-lalo na doon sa mga lugar ng mga Hudyo talaga, makikita mo na talagang madali yung lahat, no? Nakapag-imbento sila ng kahit yung mga pagbubuhat na ginagawa, 'di ba? Puro mga makinarya yung ginagawa nila, no? So, nakakapag-imbento sila, no? Malayo na yung kanilang mga uh, narating, no? Pagdating sa area ng medisina, 'di ba? Sa area ng lahat ng bagay, no? So, lumago ng lumago, no? Yung bansa po na ito. Sabi dito, hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malaboy nito ay nakaabot pati ang mga ugat, humabang mabuti, umabot sa ilog, no? So, ito yung description ng isang uh, isang uh, isang bagay, 'di ba, na sa una ay hindi maganda, pero habang ito po ay lumalago, ay nagkakaroon po siya, 'di ba, ng maayos, 'di ba, na nakalagayan. Tapos sabi dito, bakit mo sinira? bakit mo sinira ang pader, kung kaya na pasok nitong dumaraan, pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Bakit nga ba? Bakit nga ba inaalaw ng Lord? 'Di ba yung mga ganitong mga sa term natin, mga pagsubok, mga trials, 'di ba, sa buhay ng mga tao, 'di ba, na kanyang pinili. Bakit? Bakit hindi na lang niya hinayaan, 'di ba, na maging malago na lang, maging kasi 'di ba, mga kapatid, doon sa area naman ng paglago, kadalasan kasi nakakalimutan yung creator, no? Nakakalimutan kung sino yung nagtanim. Nakakalimutan kung sino yung nagbigay, 'di ba, sa kanila ng tagumpay. Ito yung nakita natin sa mga pinag-aralan natin sa mga nakaraan, 'di ba? At maging sa mga oras na ito, 'di ba, na kapag nakalimot po yung tao doon uh, sa creator, 'di ba, ng lahat ng meron siya, doon po siya nagkaka-problema. Kasi minsan mas minamahal ng tao yung creation 'di ba, kaysa doon po sa kanyang creator, no? Sabi dito, ika'y manumbalik o Diyos na dakila. So feeling nila nilayuan sila ng Lord, no? Sa desperate na moment, 'di ba, ng kanilang buhay, no? Sabi daw, ika'y manumbalik o Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. So lumalapit sila, no, ng tulong muli, ng pagbabalik muli, 'di ba, ng Diyos sa kanila. Kasi ito yung pinaka masakit na parte, 'di ba, sa buhay ng isang mananampalataya, kapag iniwan na siya talaga ng Diyos. Madalas ang tao yung umiiwan, 'di ba, sa Panginoon. Pero paano mo na malalaman na iniwan ka na talaga ng Diyos? Kapag hinayaan ka na, 'di ba? Hinayaan ka na talaga sa iyong pagkakasala. Wala nang rebuke, wala nang umaabot sa iyo. Kasi sinarhan mo na rin yung puso mo, sinarhan mo na rin yung
yung buhay mo, wala nang umaabot. At kapag wala nang ganon, ibig sabihin nun, lumayo na talaga ang Lord, 'di ba? Pero once na makita po natin na meron pa rin pong umaabot, 'di ba, sa buhay natin. Meron pa rin mga taong nananalangin, 'di ba, sa atin. That means to say, mga kapatid, na alam mo 'yon, nandyan pa rin, no? Hindi pa rin tayo nakakalimutan ng Lord. Kaya mag-intercede lang, no? Maganda yung nag-i-intercede din po tayo sa mga kapatid, no? Sabi dito, lumapit ka sana ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon ay pinalagumot iyong pinalakas. Ang success ng Israel, di ba mga kapatid, ang tagumpay ng Israel ay hindi lang dahil sa magaling sila eh. Di ba? Nakita natin yun eh. Hindi lang yan ang pinagmamayabang, di ba, ng iba. Na magaling lang talaga sila. Magaling sa lahat ng area. Pero may mga uh, may mga kwento na makikita po tayo dito, especially dito po sa scripture, na yung tagumpay po nila ay hindi lang dahil magaling sila, dahil merong Diyos, 'di ba, na nagpapahintulot na magtagumpay po sila. Magtagumpay po sila, mga chosen na mga tao. Minsan nakakainggit din yun eh, 'di ba, na sila yung mga chosen, 'di ba, ng mga tao. Pero wala tayong magagawa eh. 'Di ba, yun po yung yun yung desisyon, 'di ba, ng Panginoon. Ang kabutihan na lamang po sa atin ay dahil sa Panginoong Hesus, 'di ba, ay nagkakaroon po tayo ng puwang, ng pwesto, 'di ba, sa kaharian po ng Diyos, no? Sabi dito, ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno matapos maputol sa galit mo't puot ay iyong harapin nang sila'y malipol. Sa galit mo't puot ay iyong harapin nang sila'y malipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, hiyamang hinirang mo ay ipagsang galang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, no? Sa atin, 'di ba mga kapatid, alam natin when God called, 'di ba, yung isang tao, tinatawag po niya yung tao na yan, 'di ba? At siya yung nag-i-empower, 'di ba, sa tao po na iyan. Ang Israel, ganun din po yung kanilang calling. Nakita po natin na katulad ng binanggit ko po kanina, siya po yung nagbibigay sa kanila, 'di ba, ng tagumpay lamang. Sumusuway po sila, 'di ba, sa Panginoon, kung kaya may mga dilubyo na nangyari sa kanilang mga buhay. Pero lumalapit po ulit sila, 'di ba, sa Panginoon, no? Hinihingi nila yung pag-iingat ng Lord, 'di ba, yung pagsanggalang ng Panginoon, yung kalakasan, 'di ba, na ipagkakaloob sa kanila, 'di ba, ng Panginoon, upang maging bansang makapangyarihan ulit sila, no? Sabi dito, at kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Di ba? Mga pangakong ganon. Alam naman natin as we go on, hindi ganon yung nangyayari, no? Matapos silang i-save ng Panginoon. Minsan, 'di ba, sabi natin, Lord, bakit ganon? 'Di ba? Bakit ganon? Katulad ni Jonah, 'di ba, gusto niyang maparusahan yung mga tao kasi sumusuhay talaga sila sa Panginoon. Pero grabe, nakikita natin dito mga kapatid? Grabe lang talaga yung mercy ng Diyos. 'Di ba? Grabe lang talaga yung niya, yung pag-ibig niya. Grabe lang talaga yung kanyang pagkalinga. So walang bida dito sa ating mga pinag-aaralan ngayon, 'di ba, maliban sa Diyos. Kasi kahit itong panalangin na ito, parang hindi ito may mga alam mo 'yan, may mga paninisi, 'di ba? Pero grabe lang talaga yung yung demonstration, 'di ba, ng pag-ibig ng Diyos sa kanila. At kung tatanungin naman po natin, bakit gano'n naman yung kanyang isinulat? 'Di ba ganyan din naman sa atin minsan? 'Di ba, na
sinisisi natin talaga sa Diyos, 'di ba, yung mga dilubyo na nangyayari, 'di ba, sa mga buhay natin. So hindi po tayo iba, 'di ba, sa kanila, kahit dito po sa pag-compose nila, 'di ba, ng kanila pong mga inaawit at aawitin, no, yung compose na out of desperation talaga, ay nakikita po natin yung kanilang mga pinagdadaanan, 'di ba, sa mga kapanahunan na iyon. Kami, sabi to, pasiglahit aming pupurihin ng iyong pangalan. Grabe naman 'yun, 'di ba? Grabing napaka demanding naman, 'di ba, yung pag nito, 'di ba, yung pagka compose po nito. Pero 'di ba, uulitin natin, may mga ganyan, Lord, bigyan mo talaga, pasiglahin mo talaga ako kasi ang lungkot-lungkot ko. 'Di ba, yung mga ganong mga senaryo. So, naiintindihan natin yung puso po nila, 'di ba, sa mga kapanahonan na ito. Pupurihin ang iyong pangalan, no? Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tanglawan mo kami sa hahabagan mo. Kami ay iligtas. So, ano bang tugon ng Lord sa kanila? Ano bang tugon ng Lord sa mga panalangin po nila, sa mga awitin po nila, 'di ba, na kanilang binabanggit sa Panginoon. So tayo, alam natin yung kwento, pang ilang ulit na rin tayong nakapag-aral from cover to cover, 'di ba, ng scripture. Parang pang-apat na balik na natin ito, kung hindi po ako nagkakamali, na magmula po nung nag-start tayo, ilang panahon na, 'di ba, yung nakaraan, parang pang-apat na yata, pang-apat na balik na natin ito from cover to cover of the scripture. Tinutugon po sila ng Panginoon every time na lumalapit po sila, 'di ba, sa Panginoon, no? Sinisave po sila, 'di ba? Binibigyan po sila ulit ng kanilang mga hinihingi, pero nakakalimot din po ulit sila. Tapos babalik na naman sila sa Panginoon. Tutugunin na naman po sila ng Lord. Lalayo na naman sila sa Panginoon. Babalik na naman po sila sa Panginoon. Parang tayo lang din sila. 'Di ba? Parang ganun lang din yung buhay natin eh. Layo, balik, layo, balik, layo, balik, 'di ba, sa Panginoon. Pero alam niyo, nakikita ko po doon, yung habag ng Diyos. Grabe lang talaga yung kanyang pag-demonstrate, 'di ba, sa kanila at maging sa kapanahunan po natin ngayon. So sana yung habag na yon hindi po natin abusuhin, no? Kasi may panahon, 'di ba, na itinakda lang yung grace na sinasabi, yung grace period, 'di ba, ng Panginoon, na hindi yun panghabang panahon na ibibigay niya, 'di ba, sa bawat lumalapit at lumalayo, 'di ba, sa Panginoon. Merong itinakda ang Diyos na panahon na kung saan ay hindi na grace period ang kanyang ibibigay, 'di ba, kundi ang judgment na, no? Pagdating ng judgment day, hindi na yung grace period ng Lord, 'di ba, yung kanyang ibibigay, kung hindi yung judgment na yung kanyang ibibigay. So yun po, mga kapatid, ang ating pong lesson. At kung meron pong questions si Sister May Grace, ay pwede po niyang i-type. Kung wala naman, maghahanda pa rin po ako. Erev dog. Nainim pa.